So good day, sir. So I'm gonna answer the question on LMS. Why do you think Filipinos love to eat balut? So Filipinos love to eat balut because sa panglasa and syempre unique din siya. And also sa paniniwala na ang balut ay mataas ang makukuha nating protein doon, which is sa mga nag-gym ganun, importante siya. So pero ang ang pinakamalaking rason talaga bakit madaming Pilipino ang kumakain ng balut ay dahil na rin sa kultura. Ang ang balut ay parte na rin sa ating kultura. Nakasanayan na nating kainin. So simula pagbata pa lamang tayo, pinapakain na tayo ng mga magulang natin ng balut. So ayun. So na-influensyahan ka nila like that, and madadala mo 'yun hanggang pagtanda. And ipapasa mo na rin yun sa anak mo, generation. So, ipapasa mo yun sa anak mo, and maipapasa na rin ng anak mo yun. So, generation to generation, and magiging cycle na rin siya. Para naman po sa pangalawa, how do you think the people that surround the child may be a good influence for him or her? So, masasabi ko po na maganda ang influensya ng mga nakasurround sa isang bata kapag ang behavior nito ay kapag marespeto, magalang, mabait, etc. Yung mga pag good kid, kumbaga. So, dahil ang bata ay para sa akin, isang empty na papel. So, yung mga influences po or mga influences ng mga other people, yun po yung mga nakasulat. And nagre-reflect po yun sa behavior ng isang bata. So, ayun nga po. Kapag mabuti ang influensya kapag mabuti ang influensya ng mga nakasurround the people sa isang bata, magiging mabuti rin po yung bata na yun. So, pangatlo naman po, why do you think political dynasty is existing in the Philippines? So, political dynasty is matagal na siyang problema ng Pilipinas, or kahit other countries, because dahil na rin sa familiarities, sa power, sa influences ng apelido. So, political dynasty, madali na lang kasing manalo yung isang kandidato kapag kilala na yung pamilya mo eh. Since, may influences na yung apelido na yun. So, ang isa ding rason doon ay ang mababang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Nakakalungkot mang isipin, pero totoo 'yan. Since kapag mababa ang edukasyon mo, di ko naman nila lahat, may possibility na iboto mo na lang kung sino yung kakilala mo, kung sino yung kung sino yung sikat, ganun, etc. So, para sa mga Pilipino, kailangan po nating bumoto ng tama. Huwag po tayo magbase sa apelido, ngunit magbase tayo sa pangalan, sa credentials, sa background, sa mga nagawa, etc.